Usamis SCT Misamis Occidental ug sa tan nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? May adlaw. It's sa 20 ning bulan sa Oktubre 2025 para sa pinakaulahing balitang asenso. Kini ang Usamis Today. Abot kaya ug abot kamay nga serbisyo sa mayong panglawas gihatod ni kong ando sa mga taga Distrito 2. Usamis Airport Modernization and Pulse Huing na. Usamis City gipasidunggan sa PSA tungod sa paghatag tukma ug kasaligan nga datos. 300 million nga pundo na siguro alang sa pagtukod sa unang high-rise hospital sa Misamis Occidental. Asinso Usamis muduyog sa pag-obserbar sa National Indigenous Peoples Month. Week-long Nakuko 2025 celebration gilusad sa BJMP Usamis City Jail para sa lig-on nga rehabilitasyon sa mga PDLs. Bagong panlasa ug kasanetian dadon alang sa katawhan sa unang bukas nga Shakey's Brands sa Dakbayan. Anniversary run sa Sikan PMFC malampusong napahigayon. Duulan sa 109 pesos nga hostal bill sa amahan, Gizero, anak nagluha sa dakong pagpasalamat. Dazil Motikson, anyang matitalya sa Usamis Today. Abot ay kayo abot kamay nga serbisyo sa maayong panglawas gihatod ni Congressman Ando sa mga taga Distrito 2. Ang good news sa report ni Barnum Tikson. Alang sa malangtarong paghatod sa serbisyo sa maayong panglawas, formal nga gi-turnover adlaw Sabado, Oktubre 18, 2025 ang 8 ka mga barangay health stations o BHS sa Dakbayan sa Usamis nga gipunduhan pinaagi sa congressional initiative ni Congressman Ando Waminal usa ka dakong lakang alang sa mas duol, mas sayon ug mas dekalidad nga healthcare para sa mga pamilya sa Distrito 2. Ang turnover gipangunahan ni Kong Ando kauban si Mayor Sam Norman Go Puentes, City Vice Mayor Simplicia Bibiniri, mga konsyal sa Dakbayan, board members Amy Lahay-Lahay ug Salvador Canlas nga nagrepresentar kang Governor Henry S. Waminal. Miduyog usab sa mga okasyon si DOH Region 10 Assistant Regional Director Dr. Raymond de la Cruz ug team DPWH Second District Engineer Caroline Abinales ug uban pang mga bisita. Ang ceremonial turnover ug ribbon cutting ipahigayon sa Barangay Pantaon uban ni punong Barangay Constantino Lahay-Lahay kauban ang mga opisyal sa barangay ug mga barangay health workers. Gisalmutan usab ang ceremonial turnover para sa ubang 7 ka mga barangay health stations nga gipahigayon sa covered court sa Barangay Pantaon. Takip sa mga barangay nga nabenepisyuhan mao ang Barangay Baybay Triunfo, pinaagi ni Kapitan Benedicto Rosal ug mga opisyalis, Barangay Carmen Annex, pinaagi ni Kapitan Nelson Kanumay ug mga opisyalis, Barangay Kabinti, Kapitan Purgatorio ug mga opisyalis, Barangay Tiguan, Kapitan Camilo Rupinta ug mga opisyalis, Barangay Embargo, Kapitan Godofredo Elyi ug mga opisyalis, Barangay Ginguna, Kapitan Herminiana Perez ug mga opisyalis, ug Barangay Kinumansur, pinaagi ni Kapitan Ricky Alduisa ug mga opisyalis. Nakipusab nga na turnover ug nakadawat sa bag-o nga moderno nga mga BHS ang munisipalidad sa Bonifacio nga may 2 ka barangay health stations ug Tudela nga nakaangkon usab og 12 ka mga BHS. Sa personal nga interview kang Kong Ando, ipasabot niini nga ang maong kalihukan usa ka katumanan siyang campaign promise niadtong tuig 2021-2022. Matod pa niya ang tumong mao ang pagpadayon sa tanang nasugdan nga mga proyekto o kayuhan sa Dakbayan sa Usamis sa panahon nga siya pa ang mayor sa syudad aron mapalapad og mapatuman kini sa tibuok Segundo Distrito. Kini isa ni sa ato ang campaign promise way back in 2021 and 2022 na kung unsa ang ato ang nasugdan sa Usamis, kung unsa ato ang proyekto sa Usamis nga ikaayo katong mga good practices and projects nato sa Usamis, ipadayon nato sa
Libok Segundo Distrito. So as I mentioned in my messages earlier, during my tenure as mayor, natay 7 ka barangay health stations nga ato ang napabuhat sa Osamis, nadungag 68 karon. So that's a total of 75 barangay health stations funded from 2023 to 2024 and 2025. No? And we have 221 barangays in the whole province. So 221 minus 75 muna lang na ang nabilin nga buhatanan. But some are already for funding na by 2026. No? So kanang 75, that's already more than 31% sa total number of barangays na to. Gisay sa isob ni Kung Ando nga sa koordinasyon sa PhilHealth o Department of Health kun DOH ubos sa direktiba na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ipaninguha nga ma-empower ang mga barangay health stations aron mamahimo kining income generating usa ka dakong kalambuan nga makapaayo sa matag barangay. So what we mean by that? Ang atong mga barangay health stations dinhi sa Segundo Distrito, even if they are funded not by DOH but by the CIDPWH or Congressional Initiative, pwede siya mahimong or it's prepared to become kaning birthing center, no? So once it will be kaning licensed by the DOH to become a birthing center, pwede na manganak dira, no, and all PhilHealth members na manganak dira bayaran ang barangay og 15,000 pesos. Walay bayran ang LGU, ang katawhan, no. So muna mo income generating, because if we have 10 people giving birth in that barangay health station, let's say in 1 month, that's 150,000. Nya pila ra ang gasto sumukita ang barangay, that can be used also for the development of the barangays, whether health related or for infra development. It can be used because may autonomy ang barangay to spend their funds, mahulog man ang income nila. Nagpasalamat usab si Kung Ando sa tanang misamisnon nga padayong nagsuporta sa Team Asinso, iyang gipasalig nga magpadayon ang mga serbisyo ug paningkamot nga nagtumong sa dugang kalambuan sa distrito. Balik-balik ko na ko daghang kay salamat sa ato mga kaigsuonan nga gapadayon og suporta sa Asenso administration, no. So kita we are letting our projects and our programs do the talk. Padayon ana, and of course padayon ang atong pangitag mga other ways to improve our services, and not just nga padayon ni, pero padayon ang atong pag conceptualize, no, kung unsa pay lain nga mga serbisyo or programa nga ato ang madala dinhi sa ato ang distrito. So again, daghang salamat sa padayon pagsuporta, and manginaot kami sa inyong padayon nga pagsuporta, pagsabot, paghigugma sa Team Asenso, because that is our inspiration in exerting our efforts, our full efforts para makahatag og lubos-lubos nga serbisyo, tinud-anay nga serbisyo sa katawhan. Ang turnover sa mga BHS sa Distrito 2 ubos sa pagpanguna ni Kung Ando Waminal nagpakita sa iyang tinuoray nga tinguha ug pagpaningkamot nga mahatagan ang matag barangay sa kahigayunan nga makapahimulo sa duol, masayon ug di kalidad nga healthcare services. Sama sa Asinso brand of service nga napamatud-an na sa mga usamisnon, basta ang Team Asinso maghatod og serbisyo, dili lang mag-ulan, magbagyo o magbaha gayod sa mga programa, pahalipay ug pag-asinso. Alang sa Osamis Today, ako si Bernard. Salamat Bernard. Osamis Airport modernization in full swing na. Ania ang makalipay ng mga detalye. Mas klaro na kay sa kaniadto ang katumanan sa dugay ng gihandom nga modernisasyon sa Osamis Airport human sa personal nga pagbisita ug inspeksyon sa mga opisyal sa Department of Transportation kun DOTR ug Civil Aviation Authority of the Philippines kun CAAP. Gipanguluhan ni Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Sancho Fernando Ando Waminal ug Osamis City Mayor Sam Norman Fuentes ang mainiton nga pag-abi-abi adlong nga Biyernes, Oktubre 17, 2025, kang DOTR Undersecretary for Aviation and Airports, Captain Jim Sidyongco, CAAP Director General Raul Del Rosario, Deputy Director General Attorney Danjun Lucas, Head Executive Assistant Captain Benzar Brian Balagtas, Osamis Airport Manager Ashir Ithamar Alyunar ug ilang delegasyon atul sa ilang pagbisita ug pag-inspeksyon sa development
development site sa Ozamis City Airport. Ang proyekto nga gisugdan sa panahon nga kongresista pa si Governor Waminal usa ka 1 billion pesos nga modernization nga naglakip sa pagtukod sa bagong terminal building, runway extension ug runway widening. Lakip sa kasamtangang development works mao ang pagpadayon sa concreting sa apron. Ozamis Airport Development Project Phase 1, pagtukod sa new passenger terminal building Phase 1, asphalt overlay sa runway ug shoulder grade correction Phase 2. Usa sa pinakadako nga babag niini nga proyekto sukad tuig 2015 mao ang issue sa road right of way apan kasamtangang giatiman ug gisulbad na kini. Sa pagkakaron si Governor Waminal kung ando og Congressman Attorney Indy Waminal nagtinabangay aron mapadayon ang proyekto ug masiguro ang dugang pundo alang iniini. Ang ilang koordinadong lihok nga nakapahimutang og klarong direksyon aron dili na mapugngan kini nga kalambuan. Pahayag ni Kong Ando, padayon silang maningkamot aron ang tinuod nga asenso dili lang istorya kundi proyekto nga makita, masinati ug mapahimuslan gayud sa katawhan. Uban sa bugos nga suporta sa kaap ug DOTR, ang modernisasyon sa Ozamis Airport magpaligon sa connectivity sa Misamis Occidental ug kasikbit nga mga probinsya. Turismo pinaagi sa masayon og paspas nga biyahe ug ekonomiya pinaagi sa mas dako nga mga oportunidad sa negosyo ug pagbiyahe. Kini nga milestone ilalom sa asenso Misamis Occidental leadership nagtimaan sa mas paspas nga pag-asenso sa probinsya ug sa tibok rehiyon sa Mindanao. Ozamis City gipasidunggan sa PSA tungod sa paghatag tukma ug kasaligan nga datos sa tundawatan report ni Leon Chumidalio. Ingon nga pag-ila sa accuracy, transparency ug dedikasyon sa paghatag og tukma ug kasaligan nga datos alang sa 2024 Provincial Product Accounts kon PPA compilation. Giila sa Philippine Statistics Authority kon PSA Misamis Occidental ang local government unit sa dakbayan sa Ozamis ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Puentes. Sa ngalan ni Mayor Sam, ang plaque of recognition personal nga gidawat ni City Planning and Development Officer Head Melanie Cepres atol sa PPA Dissemination Forum. Adlang Huwebes, Oktubre 16 ning tuiga sa La Ilina Pisyalan Aqua Park, Sinakaban, Misamis Occidental. Ang maong pag-ila nagpasundayag sa lig-on nga pagdumala ni Mayor Sam ug sa walay puas nga dedikasyon sa iyang administrasyon subay sa asenso brand of service nga baruganan ini nga nakabase sa ethical nga liderato, paghimo og desisyon nga nakabase sa datos og responsableng serbisyo publiko. Nagpakita usab kini sa padayon nga suporta o aktibong partisipasyon sa lokal nga pangagamhanan sa dakbayan tali sa Philippine Statistics Authority alang sa tukma o kasaligan nga estadistika nga dakong makaamot sa mas epektibong pagplano sa pagpalambo sa dakbayan ug sa probinsya. Gihatagan og pagtagad sa asenso administrasyon ang maayong pagdumala sa impormasyon ug lig-on nga koordinasyon sa tanang mga buhatan ug departamento aron masiguro ang tukma ug kasaligan nga economic reporting. Ang Provincial Product Accounts nagsilbi isip pangunang referensya sa pagsugod sa local economic performance ug paggiya sa mga estratehikong inisyatiba sa pagplano ug pinaagi sa kanunay nga suporta sa asenso administration alang sa transparent o kasaligan nga estadistika. Padayon nga palig-unon sa dakbayan sa Ozamis ang papili ini isip nagunang puwersa sa kalambuan o good governance sa Misamis Occidental. Ang maong recognition gikan sa Philippine Statistics Authority nagpakita sa epektibong pagdumala sa asenso sa Miss Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam nga padayong nagpalig-on sa accuracy, transparency o dedikasyon sa paghatag og kasaligan nga datos alang sa padayon nga pag-asenso. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio, 300 million pesos nga pundo na siguro alang sa pagtukod sa unang high-rise hospital building sa Misamis Occidental. Mibalik alang sa report si Bernal Dixon.
Sa pagpakita sa ligong na suporta sa mayong panglawas, personal nga mitambong ang mga lidere sa Team Asenso ubos sa papanguna ni Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Waminal, ug kanunay Asenso Osamis Mayor Sam Norman Go Puentes atul sa selebrasyon sa 54th founding anniversary sa Mayor Hilarion A. Ramiro Sr. Medical Center kon Mars MC bag-uhay pa lamang. Sa iyang mensahe gitimbaya ug gi-congratulate ni Kong Ando ang mga doctors, nurses, medical staff ug tanang healthcare workers sa ilang dedikasyon nga nagdala sa Mars MC ngadto sa ika-54 ka mga katuigan sa kalampusan ug mga kasanatian ubos sa maayong pagdumala ni Medical Center Chief to Dr. Jennifer Lynn C. Orbistondo. Happy 54th anniversary! Daghan kaayo tag naagian together through ups and downs, through the pandemic, through the recovery, and through celebrations. And now we are celebrating this another milestone in this very active and workaholic institution. So congratulations to each one of you for making this a success, for letting Mars Medical Center reach 54 years of service. Padayag usab ni Kong Ando ang may balita nga may kalabutan sa umaabot nga kalambuan sa Mars MC. Lakip na nini ang plano sa pagtukod sa pinakaunang high-rise hospital building sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Karon, it's the 54th founding anniversary. A year from now, it will be 55. Between 54 and 55, great things are coming at Mars Medical Center. So, I do not know if Dr. Jen has already shared with you, pero we will have the first high-rise hospital building in Misamis Occidental here at Mars Medical Center. Gidugang pa sa kongresista. Nasayod na mo one of our greatest problems in the expansion of this hospital and in the implementation of the Waminal 1 and Waminal 2 laws. No, the first is increasing the bed capacity to 500 and then the next one is increasing the bed capacity to 1,000. One of the greatest limitations in the implementation of that law is the lack of physical lot or space para itukod ang atoang mga new buildings. So, while we were meeting with Dr. Jen and of course our engineering team, the rest of the leaders of Mars MC, we decided that instead of going vertical due to the limited, instead of going horizontal because of the limited space, we are going vertical. That's why there is a plan to construct the very first 12-story building here at Mars Medical Center. Ang maong balita mamahimong posible tungod sa paningkamot ni Kong Ando kauban si Medical Center Chief Dr. Jen Orbistondo nga nakahimo sa pagkuha og commitment gikan sa DOH. Matud pa, nakadawat kini og inisyal nga 200 million nga pondo alang sa construction ug dugang 100 million piso para sa mga medical nga ekwipo sa tuig 2026. And to start that construction, sa akong giingon kaganina, dili mo sugod si Dr. Jen nga dili mo commit ang DOH. We have gotten the commitment of an initial 200 million pesos for the construction of the building come 2026. On top of that, we also got the commitment of another 100 million pesos for the equipment, medical equipment nga gikinahanglan nato dinhi sa Mars Medical Center.
Giangkon usab ni Kong Ando nga dili sayon ang nahitabong negosasyon patungod sa ilang makugihong paningkamot o commitment na napasalig sa DOH na mahimong posible ang pagtuman sa request for initial funding alang sa maong hospital project. It's not an easy, it was not an easy negotiation because when we met with Secretary Herbosa and the USEC, Morillo, nahuman na nila ang budget, nahuman na nila ilang proposal for the National Expenditure Program for 2026. No? But then, because ato silang napakomit, no, they had to take out some items from their proposed budget from other institutions para masunod lang yun ang ato ang request, no, nga initial funding for this hospital. Ingon ana kaabti ang ato ang medical center chief. I am excited and I hope you all will be excited. Ang maong inisyatiba o proyekto nagtimaan sa usa ka bag-ong yugto sa serbisyo medikal sa Dakbayan. Usa ka serbisyo nga dili lamang para sa mga usamisnon o misamisnon, apan laki na usab ang mga silingang probinsya pinaagi sa makubihong pagpaningkamot sa Team Ascenso leaders. Ilabi na gayod ni Kong Ando Waminal, padayon nga mapalambo ang kalidad sa serbisyo medikal na nagtutok sa kahimsog ug kaayuhan sa tanan alang sa padayong panaw sa pag-asenso. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal. Salamat Bernalda Senso Ozamis muduyog sa pag-obserbar sa National Indigenous Peoples Month. Ani ang report ni Adong Vicena. Madasigong duyugan sa Asenso Ozamis Administration ang kasaulugan sa National Indigenous Peoples Month nining bulan sa Oktubre. Gipadayag ni IP Cultural Affairs Committee Chairman Dinky Suizo atol sa ulahing regular session sa Ozamis City Council nga giduso na sa lamisa ni Mayor Sam Fuentes ang proposal sa serye sa mga aktibidad alang sa approval sa HIPI Ehekutibo. Tipik og bahin sa mga aktibidad mao ang gikatakdang programa sa Barangay Ginguna diin ang 5 ka ancestral domain barangay apil na ang Barangay Ginguna mutambong usab sa 2 ka adlaw nga aktibidad sa Oktubre 24 ug 25. Obligado nga duyugan sa LGU ang bulan sa mga IP gumikan kay gawas nga pagtahod kini sa kagikan sa mga usamisnon, nakalatid usab kini sa Presidential Proclamation number 1906 nga ang bulan sa Oktubre paghinumdom sa lumad sa nasud. Duha usab ka regular session sa konseho ning syudad nga magsuot og subanen attire ang mga miyembro sa konseho Oktubre 21 ug Oktubre 28. Honorable Dinky Suizo, you are now recognized by the Chair. Thank you very much, Madam Chair. October is the National Indigenous Peoples Month. That is by virtue of the Presidential Proclamation 1906, declaring the month of October as the National Indigenous Peoples Month in recognition and protection of the rights of indigenous cultural communities. With that, Madam Chair, as part of our effort to recognize our Subanen culture as well as our tribe, we are requesting our fellow members of this august body to have our Subanen Attire on the last 2 regular sessions that we have on October 21 and 28 to wear our Subanen Attire in celebrating the indigenous cultural community celebration, Madam Chair. Is there any particular activity for the IP? Yes, we have submitted our proposal to the Office of the City Mayor pending the approval. They are requesting for an IP address which will be held in Gingona. The date will be revealed next session because they're still waiting for the approval. But they are targeting October 24 and 25 for the IP address. Madam Chair. To honor the celebration, Honorable Suizo is requesting this august body to wear IP. IP attire, Subanen attire. Subanen attire. What about for the men? Subanen. Okay. Alang sa Ozamis Today, Adonai Desina reporting.
Salamat Don, week-long Nakoko 2025 celebration gilusad sa BJMP Ozames City Jail para sa ligon nga rehabilitasyon sa mga PDLs. May balik alang sa report si Leon Chumidalio. Aron mapahibalo sa publiko o sa pribadong sektor ang nagpadayong paningkamot sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP alang sa rehabilitasyon, pagpalambo o pagpasig uli sa mga persons deprived of liberty kon PDLs atol sa regular nga flag raising ceremony sa mga kawani sa local government unit sa Ozamis. Uban ang naglain-laing nasyonal nga ahensya adlaw Lunes, Oktubre 20 ning tuiga. Formal nga gipahibalo ni GO1 Orlan Micolov sa ngalan nila City Jail Wardens, Jail Senior Inspector Jeffrey Rebles o Jail Inspector Grasilda Pasco ang week-long celebration sa BJMP Ozamis City Jail Male and Female Dormitory kabahin sa National Correctional Consciousness Week Nakoko 2025 nga gisaulog matag katapusang semana sa bulan sa Oktubre. Ang maong selebrasyon adunay tema nga matatag na paglilingkod, makabagong pamamaraan, maunlad na serbisyong pampiitan nga nagpasabot sa padayon nga commitment sa Bureau of Jail Management and Penology alang sa inovatibo, ligon og mauswagong serbisyo sa bilangguan. Gipahibalo usab ni GO1 Micolov sugod Oktubre 20 hangtod 26 ning tuiga ang Ozamis City Jail uban ang koordinasyon sa Asinso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Normango Puentes. Adunay ipagayon nga nagkadaiyang kalihukan alang sa mga persons deprived of liberty. So for this week, October 20 to 26, 2025, Ozamis City Jail in coordination with the local government headed by our Honorable City Mayor Sam Normango Fuentes and to other stakeholders, we prepared a week-long lined-up series of activities for our persons deprived of liberty and also to our stakeholders as they took part of this journey, especially the local government. Dugang saysay pa niya kabahin sa maong selebrasyon. Nakoko 2025 highlighted the skills, the creativity and the talents of our PDL, the persons deprived of liberty, and also the stakeholders, the personnel of the Ozamis City Jail, provide them the extra care, the extra opportunity, and the needs that they need for their stay in the jail. Lakip usab sa iyang ipahibalo mao ang bagong kalampusan sa BJMP Ozamis City Jail. Din atong bulan sa Setyembre, ang Ozamis City Jail Male Dormitory napili nga ikaduhang pwesto sa 3rd Grade Up Award tali sa 153 ka mga jail participants sa tibuok nasod. This award means a lot as it showcased and highlighted the outstanding efforts of Ozamis City Jail Male Dormitory headed by Jail Senior Inspector Jeffrey Alforque Ribles with the aspect of peace building and the prevention of violent extremism. Dugang panini nga mga kalampusan ang Ozamis City Jail Male o Female Dormitory gila isip Best Escorting Team Type B Jail Facilities. Samtang padayon ang ilang aktibong partisipasyon sa Barangay Enhancement Training Seminar o kanunay usab sila nga gipasidunggan tungod sa ilang hulmahong pagpatuman sa welfare and development. Lakip na ang ilang padayong pagmintinar sa Zero Jail Escapes, Zero Jail Disturbances o Drug-Free Jail Facility. Matud pa ni GO1 Micolov nga kini nga mga kalampusan dili mahimong posible kung wala ang padayon nga tabang sa Asinso Ozamis Administration. Kini usab nagpakita sa ilang tinuray nga commitment subay sa ilang misyon nga maghatag og makatawhanong pag-amping og mga oportunidad alang sa mga persons deprived of liberty. These achievements would not be possible without the help of the stakeholders and especially the local government unit. And this achievement, Sir Ma'am, reflect our commitment to our jail bureau's mission, which is we provide humane safekeeping and developmental opportunities for our persons deprived of liberty as our contribution to a safe, just, and prosperous Philippines. Alang sa Ozamis today, ako si Leoncio Medallo.
Salamat Leon, show bagong panglasa ug kasinatian ay dadon alang sa katawhan sa unang bukas nga Shakey's branch sa Dakbayan. Anya ang mga detalye. Usan usab katimaan sa padayon nga pag-asenso sa Dakbayan sa Ozamis ang napamatudan sa pagbukas sa unang Shakey's branch sa syudad nga nagdala sa mga paboritong pagkaon sama sa pizza, chicken ug mojos. Ang first ever branch sa Shakey's sa Misamis Occidental nga nag-showcase sa pinakabag-o nga design sa US pizza restaurant chain na mahimutang sa Don Anselmo Bernard Avenue, Carmen Annex ug gibuksan Huwebes, Oktubre 16, 2025. Ang dihaon nga selebrasyon gitambungan sa mga sakop sa Limcatkay family, Glenn Limcatkay, Albino Limcatkay ug Francisca Limcatkay, kauban ng opisyal ug mga crew sa Shakey's Ozamis. Sa iyang welcome message, gipasalamatan ni Apple Cross Food Ventures Corporation President Glenn Tan Limcatkay si Asenso Ozamis Mayor Sam Norman Go Fuentes sa iyang tabang og suporta ilabi na sa pagpasiguro nga hapsay ug walay hassle ang pagproseso sa mga permits ug sa mainit nga pagdawat sa Shakey's sa Dakbayan. So I want to appreciate sila Mayor Fuentes for making sure that all the permits, the buildings and everything goes smoothly, and for giving us open arm and welcoming Shakey's to Ozamis. It's definitely we want to be part of the family of the Ozamis mga tao, no? And hopefully we will continue to provide joy, happiness, and same thing katong bata pa ko, the excitement I had of having a Shakey's in Ozamis. Ang Shakey's sa Dakbayan sa Ozamis mao ang ika-287 nga Shakey's branch sa Tibok na Sud ug usa ka milestone alang sa ilang tumong nga pagpalapad sa Western Mindanao. Din karon makasinati na ang mga Ozamisnon ug mga Misamisnon sa ilang full Shakey's menu, signature family-friendly vibe, perfect spot para sa barkada hangouts, celebrations o sudden pizza cravings. Ang pagbukas sa Shakey's sa Dakbayan nagpasabot sa padayon nga pagtaas sa kumpiyansa sa mga negosyante sa pagdumala sa Asenso Ozamis Administration. Ubos sa papangulo ni Mayor Sam Norman Fuentes, ang Asenso Ozamis Administration padayon na naghatag suporta sa mga kalihukan ug investments nga makapalambo sa ekonomiya nga usa katimaan nga ang Dakbayan sa Ozamis wala lang miasenso apan padayon nagbukas ug mas daghang oportunidad para sa trabaho, negosyo ug lami ang kasinatian para sa tanan. Anniversary run sa second PMFC malampusong napahigayon na tubawatan report ni Glenn Ray Aruluna. Wa makapugong ang uwan sa mga missile modes na kapulisan na ug mga runners gikan sa mga nagkadayang grupo aton sa gipahigayon nga 8 kilometers anniversary run sa Second Provincial Mobile Force Company sa Misamis Occidental nitong Martes sa hapon. Ang maong kalihukan gisugdan sa lang headquarters sa sitio Linabo, Barangay Bañadero, padong sa Barangay Malaubang Boulevard ug pabalik sa ilang kampo. Usa kini ka mahinungdanong aktibidad aron nga mapalig-on ang kahimsog o panagiusa sa kapolisan o komunidad. Si Police Lieutenant Colonel Mark Green G. Lagura, Force Commander sa 2nd PMFC, nagpasalamat sa tanang misalmot o sa mga organisasyon na miduyog sa maong kalihukan. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Duulan sa 109,000 pesos nga hospital bill sa amahan gi-zero. Anak ay nagluha sa dakong pagpasalamat. Angela Mecarante, alang sa mga detalye.
Uban sa tinguha nga makapangayo og pinansyal nga tabang alang sa exist nga hospital bill sa iyang amahan nga mikabat og duulan sa 109,000 pesos, sige nang Hilda Maputi Lumusad, 48 anyos, lumulupyo sa barangay Tabi ning Dakbayan sa Uzamis ug isip usa ka anak, personal siya nga miduol sa buhatan sa Asenso Uzamis Administration. Ako si Hilda Maputi Lumusad, lumulupyo sa Tabid, Uzamis City. Na ako diri kay naghangyo gyud ko nga matabangan mi sa bil sa akong amahan kay pertig yung dako Ang iyang amahan nga si Tatay Angeles Maputi, 79 anyos, na-admit sa St. Joseph General Hospital ug na-confine sulod sa 12 ka adlaw. Diin matod pa niya nga sa wala pa nila kini gidala sa hospital, gibati lamang si Tatay Angeles og taas nga hilanat. Apan base sa diagnosis sa doktor, si Tatay Angeles adunay acute community acquired pneumonia, usa ka impeksyon sa baga nga nakuha sa gawas sa hospital nga nagpakita og sintomas sama sa hilanat, ubo ug kalisod sa paginhawa nga rason usab sa iyang pagka-oxygen. Ug laki pa sa iyang mga diagnosis mao ang essential hypertension ug congestive heart failure. Ang akong papa na-admit sa St. Joseph, dayon murag nako na sa 12 days gina siya sa hospital, then yabi ang sakit kay ang finding ra pneumonia. Then ambot nganong nadugay gud siya ba na igo siguro sa antibiotic o siguro nakuan ba. Na mao nang naabot og 12 days. Mao nang na-oxygen na siya, na-oxygen man gud siya, nakagamit gyud siya oxygen 5 ka kuan oxygen gyud na iya nagamit. Kay dugay man gud siya na ulian. Ug isip unang higayon nga pagduol niya sa maong programa, kiangko ni Ginang Hilda nga wala gayud siya maglaom nga ma-zero balance ang ilang dakong exist bill sa hospital. Dili pug ko makalaom nga ma-zero kay wag pud mi ga-expect nga may anak gyud pud siya kay ingana pero kaluyan lang ko sa Ginoo nga natabangan jud ko. Apan sa dihang iyang nahibaluan nga gi-zero balance ug hingpit nga nabayaran ang 108,947 pesos and 27 centavos nga bayro nun sa hospital sa iyang amahan, nagluha niyang gipadayag ang iyang dakong pasalamat sa Team Asenso tungod kay pinaagi sa Asenso Uzamis Free Hospitalization Program nahatagan og kasulbaran ang dakong problema nga ilang giatubang. Dako kong pasalamat sa Team Asenso nga yaming hatagan nga na zero balance mi. Dugay na mapangita nato ng kantidad unya kita manggi sa tuwa magginamos bulad manggi ta sa tuwa nya unsa na nato pagbayad ang nga kantidad manang sa Team Asenso dako gyud ko pasalamat nilang sa tanan. Ang Asenso Administration padayon sa pagtuman sa ilang mga panaad ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagtukma og mga maayong programa ug inisyatiba nga dakong nakaabag sa panginahanglanon sa matag komunidad ug sektor. Usa ka buhing timaan sa ilang walay puas nga paningkamot ug tinuod nga serbisyo publiko. Ang kasinatian ni Ginang Hilda nagpamatuod lamang nga ang Asenso Uzamis Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Fuentes padayon nga naghatag og kahupayan ug paglaom sa mga pamilyang Uzamis noon nga nag-anto sa dakong exist bill sa hospital apan pinaagi sa Asenso Uzamis Free Hospitalization Program dili na sila mabalaka pa sa pagpangita og igong kantidad aron lamang mabayaran ang ilang libuan nga bayronon sa hospital. Nako pasalamat nilang Governor Henry Waminal, nilang Congressman Ando og ni Mayor Sam o si Congressman Indy Waminal. Dako kog pasalamat ninyong tanan sa inyong pagtabang na mga inyo gyud ming zero balance. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat may ang Uzamis Today, hatod ka nato ingon serbisyo publiko sa Asenso Uzamis News Channel, ubos sa pagdumala sa kanunay Asenso Uzamis Administration, pinaagi ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook page, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, kung Ando Waminal, o Asenso Uzamis News Channel, and please subscribe to our AONC official YouTube channel. Din makita usab ninyo nga naka-stream live ang atong mga programa sa ngalan sa kitibukang AONC team. Yonsho Midal, Bernal Dixon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kimba Tangaro, Macchul Madinis, Mary Malody Reyes, Angela May Kirante, Mary Ana Lumapas,
Xander Dalid ug si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motigson. Daghang salamat. Kanunay Asenso Ozamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.